Ano, I got it. Diba? I can feel the silhouette. Hirap po ngayon. Nadaaraw po mga kababayan ko po sa Pinilakan Lakbayan. Naway safe po ang lahat. Medyo lumalamig na po dito sa Finland at 3 linggo na lang po. Hindi na ako mapagkatulog. Uwi na naman po sa Pilipinas. So, di ba? Ay, alam po rin niyo pag uwi po sa Pilipinas, lalo na po sa amin ang mga nasa abroad. Kahit na po nasa Pilipinas, nasa malayong lugar, naku yung saya. Lalo na po sa mga tatay, hindi po nila masyadong pinapakita yung excited nila pag uwi. Alam mo, may mga pasalubong, hindi po nila pinakikita po yun. Pero pag matutulog sila, mangyak-ngyak yun, masaya. Ganun po talaga ang mga tatay kasi because of the masculine mentality. Diba? Exercise lang po ako, paunti-unti dito po sa bahay. Binibili ko lang po kung ano po yung kailangan ko po for every week. So hindi po mag-overflow po yung pagkain dito. Lalo na po yung mga fresh produce, katulad ng mga gulay, tapos yung mga karne. Diba? One of these days, tapos tayo sa gubat kasi meron na pong mga sheep polypore. Pasensya na po, medyo busy po sa pag-ayos, pasensya na rin po sa vlog at hindi po tayo makalabas ngayon dahil sobrang busy po. Samahan po ninyo ako ngayon, parang awanin nyo na. Mamaya po pupunta yung mga kaibigan po, gagawa po ako ng adobo roll. Simple lang po giniling in adobo, pero nilagyan ko po ng carrots sa patatas. Hindi ko po in-overcook yung carrots sa patatas. Masarap naman po siya, ganyan po ginagawa ko pong feeling sa adobo roll. May chives din yung murang sibuyas. At meron na pong harina dito, yung dough, inaalasa ko na. Napapalapad ako ng papel sa mga kaibigan bago po ako aalis eh. Kasi pag aalis ako, gusto ko meron silang may bigay sa regalo. Yung po yung dahilan. Sa totoo lang po, nagdagsana po talaga ng regalo. Yan ba pong mga darating. So, hindi ko alam kung ilalagay ko po lahat to sa luggage ko kasi almost full na po ito. Ay, naku. Siguro sa sunod na pag-uwi na lang. Nakatuwa po, di ba? Ganyan po. Ay, nako. Hindi ako po ipakita, syempre, uwi ko po sa Pilipinas para ma-surprise po yung mga bibidyan ko po, yung mga kapatid ko, mga pamangkin ko, yung mga taong malalapit po sa puso ko. Di ba? Kaya ano po medyo cluttered looking po dito. Medyo magulo. Pero guys po, ay nako. Bakit po? Bumalik po ako dito sa Finland eh. July, September, 3 months. Ang bilis po ng panahon na, no? Tapos magpapasko na. Iba po talaga Pasko sa Pilipinas. Hindi ko po alam kung magpapasko po sa Pilipinas. Pero tingnan po natin, kasi meron po akong extra budget po kung sakaling mag-extend po ng Christmas sa Pilipinas. Depende po sa flow. Depende sa flow na extra budget. Sarap po yung ganito kasi yung mga bibigay ko po sa mga mahal ko sa buhay, mga taong malalapit po sa akin. Siyempre, tinatago ko na po. Tapos, yung mga taong nagmamahal po sa akin dito, may binibigay. In advance po na po nila yung mga regalo po nila para sa Pasko. Ay, at mamaya may darating pa po. Ito nga po, di ka? Yung iba naman po dito binili ko. Hindi naman po lahat po ito regalo. Ito, regalo. Ito, regalo. Ito, regalo. Ito, regalo. Ito, binili ko. Ito, binili ko. Nandito binili ko. So mamaya may mga darating pa po. Yung mabuti lang po tayo lagi sa kapwa. Hindi ko po pinagyayabang po ito. Ito po yung pagpatunay na kapag nakikisama po kayo ng totoo at hindi nyo po inaabuso yung mga kaibigan po ninyo. Kahit sa simpleng bagay maalala po kayo. Totoo po yan. Sila po yung mga tao dito, yung mga Finnish na kahit na malayo kayo, kahit na ilang buwan hindi sila nagtatampo magkamustahan kasi mga busy po sila. Basta alam nila, kaibigan nila kayo. Kahit anong oras pwede kayo po, hindi kayo magtatampo, no? Hindi nilalagyan po sa post ko sa Facebook at kayo ganito, hindi nagpaparamdam. Maalala ko, hindi po sila ganun kababaw. Mga ano po sila, rational mag-isip sabihin,
Kung tama, saktong-sakto. Pilipinas, namimiss ko na po yung bahay ko. Siyempre, ang unang-unang priority, siyempre, yung mga mahal ko sa buhay. Pangalawa, yung bahay ko po, bakuran ko yung pagtatanim, pamamasyal. Ay, iskapin ko pong mag-spend pa ng Christmas po sa Pilipinas. Gustong-gusto ko po talaga. So pong makasama yung mga magulang, mga kapatid ko, pamangkin ko sa darating po na Pasko. Ayan, ganda po ng pagkakaalsa na gagawin ko po na adobo roll. Bake na po ako at serve ko na po yan sa mga kaibigan ko. Siyempre sa Pilipinas po, di ba? Mahal ang oven. Totoo po yan. Hindi naman po kasi bawat household nakaka-afford po ng oven. Siyempre, yung ibang nakakariwasa po, salamat po tayo dahil napakalaking biyaya po. Pero para po sa akin, mas mainam po yung walang oven po sa bahay kasi mas masarap pong ma-experience yung gigising kayo sa umaga, pipila kayo sa bakery, di ba? Yung mga sariwang pandesal, mainit-init pa. Naku, napakasarap po. Iba't ibang klase ng tinapay. Tapos yung keso kahit na pwede mong gawing tracing paper yung pambakat, di ba? Yun, napaka tindi ng pulso sa pag-iwa, di ba? Di ba nakakamiss po yung mga ganun? Kaya po mga kabayan, di ba? Ang bilis. Hindi po pare-pareho na size. Homemade naman po yan eh. Ito po yung recipe ko na hindi ko pa po na-share sa any social media. Itong adobo roll. Bakit po? Crispy outside. Pero napaka medyo makunat-kunat at soft inside. Diba? Winner na winner. Kaya po mga kabayan eh. Malis na po mga kaibigan ko. Nag-bake po ako nito 50 pieces. Di ba ang dami? Ganyan po ako magmahal. Sa mga totoo. Talagang totoong kaibigan. Bakit po konti lang ito natira? Dahil pinabaunan ko rin po yung mga magulang po nila. Alam po nila pag may mga kaibigan po kayo na talagang naalala kayo, hindi dahil meron kayo. Ang unang nyo pong kakaibigan lalo yung mga magulang. Ganun po. Kaya pag inaway nila ako, away sila ng magulang nila kasi mabait ako. Hindi. Ganun po talaga ako pag nakipag-kaibigan. Word na kaibigan, syempre, yun yung someone na nakapalagayan ng loob ninyo. Hindi naman kasi lahat ng kaibigan totoong tao. Diba? Kaya mga kasama ko po, mga totoong tao. Kasi mas naniniwala po ko sa totoong tao kaysa sa nasabi nilang totoong kaibigan. Siguro kung yung totoong kaibigan, ang naging kaibigan po ninyo ako, totoo po ako. Pero pa nakikita ko na lang po yung magiging totoong tao kasi naabuso po ako. Tapos bigay ako ng bigay. Sa bandang huli, niloko pa ako. Yung isa, na-addict sa sugal, sinungaling, tapos babalik rin ka pa. Ganyan po talaga ang ang side effect ng mga addiction. Hindi lang sa sugal, kahit anong addiction, talagang babalik rin. Yung isa rin, magpinsan po sila, parang may second life. Yung isa, yung nabigyan nyo ng tulong, tapos pinagmalaki pa na mas malaki pa yung nakuha niya sa kumpanya kaysa yung sa tinulong sa kanya. Di ba? Dapat mo pa bang ipagmalaki yun? Diba dapat pasalamatan yung mga taong tumulong sa'yo? Ang masaklap po nun, nung nakarecover siya, nagpa-party siya, yung mga taong unang rumisponde sa kanya, hindi pa yung invite niya, kundi yung pagpapasosyal niya at yung mga ibang tao na sinerba niya pang mga wine. Pero yung mga
ibang pinsan namin nakatabi ng bahay niya. Hindi niya pinat... Yun, kaya nakasama ko po yun. Kahit maliit pa po kami. Nakasama ko rin po sa vlog, hindi ko na po ikakaila po yun. Siyempre tatanungin nyo, bakit hindi ko na nakasama sa vlog? Yun po yung totoong nangyari. At hindi ko nakakaila. Hindi po paninira po ito. Pagsabi lang po ng totoo. Dahil ako po, lagi may pinangahawakan sa pagsasalita. Kasi may CCTV po ako sa bahay. Ini-invite ko po sila sa bahay. Tapos doon po nagsasalita. So, sinesave ko. Tapos i-invite ko na naman yung taong kinuwentuhan niya. Ganun po. Kinuwentuhan niya, mga kaibigan ko rin. Kaya kwento. So, hindi nagmamatch. Nisip ko yung video. Kaya pag nag-uusap-usap, pakita ko lang po sa video. Hindi na ako salita. Di ba positive vibes lang po tayo. Kahit ano pong ganong kabuti ang gawin po ninyo. May mga tao po talaga dapat kailangan magsalita po kayo, magbigay kayo ng awareness sa ibang tao para mag-ingat. Ang ahas po, kahit na ano alaga po niya gawin yung mabait, tutuklawin po ko yan. Yun po, ngayon naiintindihan nyo na po, di ba? Kaya pag-uwi ko po, mas inintindi ko po ngayon yung kasiyahan po ng mga magulang ko, mga kapatid ko, at mga pamangkin ko. So, may dadali ibang makamag-anak, plus na po yun. Pero yung sobra-sobrang magtitiwala pa sa tao, naabuso na po, hindi ko po alam kung mababalik ko po yung sarili ko. Sobra-sobrang magtitiwala lang po ako sa tao doon sa mga taong naranasan ko na walang kapalit na hinihiling, walang kondisyon. Kasi naranasan ko po dito sa mga kaibigan ko po na totoong tao dito po sa Finland at sa mga magulang ko po. Diba? Kaya sa pagbablog po, malaki rin po na itutulong po dito sa akin, sa mga tao, sa awareness, sa pagpasaya, lalo na ngayon sa political views, di ba? 3 linggo na lang po at mas magpo-focus po ako ngayon sa pamamasyal, buhay probinsya, at mamasyal po kami. Ang mga taong sobrang mahal na mahal ko po. Kapatid ko, mga magulang ko, pamangkin. Mamasyal po kami. Tapos, enjoy ko lang po nasa Pilipinas. May mga taong basta pinakikita, ano po ako ngayon ng mabubuti, pakitain ko na po ng mabubuti. Ganun naman po ako eh. Pero pag nararamdaman ko, inaabuso na ako. Medyo iwas na ako. Kasi ako madali kong maniwala eh. Lalo na pag nahihingi ng tulong. Hindi ko po matiti. Siguro naman ako po sa nanay ko. Pero, pinagdarasal ko po sa Panginoon yung mga taong gumawa sa akin ng gano'n. Mas mainam dala na tumahimik sila. Kasi, pinakita niya sila ng maganda. Ay, babalik na rin. Di ba? Hindi may hirap talaga tanggapin. Ito po yan. Pero ngayon, parang hindi na mahirap tanggapin. No, dati parang hirap intindihan at tanggapin. Ngayon, inisip ko, ay, kung sa kanya, wala. Wala yung pinagsamaan at sinisiraan pa ako. Una-una, insecurity. At alam niyo po, walang taong pangit. Ang taong pumapangit kapag pumapangit po ugali, doon niyo po nakikita ang kapangitan. Totoo po yan. How sad? Hindi ko po na marami pong biyaya binigay sa akin ng Panginoon na hindi po ka dapat magpa-apekto. Nakauwi po ako ng Pilipinas once or twice a week. Twice a year po. At sobrang pinagpapasalamat ko po sa Panginoon po yun. At dito po sa Finland, ito po yung sa akin, second home ko po. Pinikilala po ako dito mga magulang, mga taong minamahal ko at minamahal ako. At sobrang ko pong pinapahalagaan. Ito ko po na-realize na hindi naman kailangan lagi kayo may komunikasyon para hindi kayo magkalimutan, hindi. Mas masarap pala yung kultura po kasi nila eh. Hindi po sila masyado expressive sa feeling. Pero pag nakita kayo, doon, masarap pala yung namimiss nyo yung tao, hindi kayo lagi nagkakausap.
po, mas masarap yung meron pa kami. Nagkikita-kita po kami, namamasyal po kami. Tapos, tatanungin ako, gusto ba pumunta sa gubat? Manguha ka ng berries, mushroom. Sila pa po nagtatanong sa akin. Kasi kaya nila tinatanong yun. Isang gumagawa ko ng jam, ng berries. Minsan hindi ko na po binablog kasi nablog ko na yung mga ganun. Binibigay ko rin po sa mga magulang po nila. Tapos may mga order sa akin mga mushrooms. Minsan hindi ko na po pinababay, pero binababayaran pa rin po. Minsan mga kamag-anak po. Minsan hindi ko na ayaw po nila kasi sabi nila pinaghirapan. Ganun po sila. May empathy, may kahihiyan. Hindi po abasado. Kaya naisip ko na ang tao po talaga may iba't ibang ugali. Ngayon alam po ninyo ang dahilan kung bakit ibang kamag-anak ko po hindi na nakasama sa vlog dahil yun po yung nangyari. Isa po nalulong sa sugal pero pinalangin ko na sana magbago na siya. Sayang. Madiskarte ba naman siya sa buhay kaya lang sayang, ang dami niya sinayang. Isa may second life na yung tulad ko na parang kapatid at pinagmalaki pa na. Yun nga, mas malaki pa yung natulong ng kumpanya kaysa sa tinulong ng ibang tao. Parang nag-50-50 siya. Sila rin po sa tumulong dun. Meaning ko po, binawi ko yung tinulong ko. Kasi pinagmalakihan po kung gano'n eh. Binawi ko, binlock niya ako sa Facebook. Hindi ko po alam kung tama o ginawa. Hindi ko po alam kung tama o mali yung ginawa ko sa pagwawi po ng tinulong ko. Pero para po sa akin, pakiramdam ko gumaang. Ibig sabihin, tama yung ginawa ko. Wala akong guilt na dapat di ko na babawi. Tapos ang binawi ko po yun, binlock niya ako sa Facebook. Wala. Yun na po. Yeah. Sabi nga, pag tumuhan ka, huwag mahinging kapalit. Hindi ko siya hiningi ng kapalit. Pero gusto ko ibalik yung tinulong ko. Dahil pinagmalaki niya pa na mas malaki yung tinulong sa kanya ng kumpanya dahil second life niya kaysa sa tinulong ng ibang tao. Diba? Pero siguro sa iba, mas tama talaga na dapat di mo nabawiin dahil dun siya may mga karma naman, gano'n. Pero mas naging magang pakaramdam ko kasi maging mataas po siya. Pero kung nagpakambaba po siya, hindi ko na po baboy. Magsang mataas po eh. Yun. Yung sitwasyon. Pero hanga din naman ako sa kanya in fairness on the other side. Binalik niya naman ng maayos. At yun. Hindi maganda yung pamangkin niya. Tinuruan niya rin yung black ko. Close din naman sa akin yung pamangkin niya pag nakikita. O di ba? Yun ang hindi tama na idamay mo yung anak mo, kapatid mo, o sino man. Ako pag bigatampuhan po ka ng ibang tao, naku, hindi ko ba dinadamay ang mga kapatid ko? Hindi ko. O sasabihin sa kapatid ko, ay huwag mo na kusapin, huwag mo na friend yun. Hindi po. Kasi kung okay naman sila ng kapatid ko, saan ka nakagawa sa hindi ko idadamay. Yun po isang kababawan. May mga magagawa po tayo minsan na isang sa tingin nating tama pero mali sa ibang tao. Ito na pagbawi ko ng tinulong ko. Siyempre mali din sa ibang tao. Pero mas gumang pakiramdam ko eh. Ibig na mas nagpakumbaba siya. Pinagmalakihan niya pa kami. Mga klase ko ano. Hindi ko pa sinasabing nakatikim lang ng pera o ng maayos sa trabaho. Na bago na. Para nakikipag-competition po siya. Ganun ang dating. Kasi tinatanong po lagi kung may ginagawa o gano'n-gano'n, chine-check po. Alam ko naman, so hindi ko dalang pinapansin. Maganda po talaga ang sitwasyon. Kaya, sinabi ko po sa inyo nakaraan na hindi po naniniwala sa totoong kaibigan. Mas naniniwala po sa totoong tao na kaibigan. Magkaiba po yun. Kasi totoong tao siya, pero kaibigan ba siya? Diba? Pero, totoong kaibigan mo siya, pero totoong tao ba siya? Mag-iba po yun. Diba? Medyo malalim po yung ibig sabihin ko kasi yun po yung nararamdaman ko. Tinuring ko po sila mga totoong kaibigan. Halos kapatid na. Pero nangyari sa akin, hindi pa sila pala mga totoong tao. Pero, naging totoong kaibigan sila.
Iba po yun. Dahil lang sa inggit, sa insecurity, yun. Kaya napansin po ninyo, mas maganda na lang po yung maging masaya. Napansin ko lang po talaga. At ito po muna tayo ngayon. Na habang nagiging masaya ka pala, habang nararating mo yung gusto mo, totoo yun, hindi talaga lahat masaya. At yung taong malapit na malapit sa'yo na tinurong mo parang mga kapatid, sila pa pala yung unang magiging may inggit sa'yo, may tagong inggit. Di ba? Kung nakita-kita mo yung mag-aayos-ayos, di okay. Pero yung tiwala, wala na po. Hindi na po mababalik yung dati. Hindi na po pwede. Kasi hindi po magandang ginawa po nila sa akin. Katulad sa iba, nalulong sa sugal. Pautang ko ng pautang. Yung huli, hindi ko na sinigil yung kalahati ng inutang. Kasi marami pong dahil. Yung palang nalaman ko, nalulong sa sugal. At yung kapatid niya pa magsabi sa akin. Yun po. Yun yung mga toxic na people na ngayon na iniwasang pag-uwi Pilipinas. Nakakalungkot kasi minsan, makasulubmok sila. Alam niyo po yun, di ba? Kasi kayo, malaking ginawa sa nila. Bigla sila magtatago. Hindi naman po kasi tipo na tao na pag nakita ko sila, magpapasaring o magpaparing. Hindi po. Diretso ako sa paglalakad. Ayoko po kasing magbigay ng judgment sa kanila. At hindi ko na rin po kasi maintindihan yung dahilan po nila. Pero importante nandiyan po yung mga magulang ko, mga kapatid ko. At may mga totoong tao po na nakakilala po sa akin na kasama po. Basta, pagbalik po natin sa Pilipinas, wag na po natin pag-usapan ng mga problema, lalo na po tayong mga nasa abroad, enjoy lang po natin. Nakwento ko lang po sa inyo kasi marami po nagtatanong bakit hindi ko nakasama si ganito, bakit hindi ko nakasama si ganito. Yun po yung dahilan. Yun. At hindi rin po umaasang marinig nila hindi. Kasi wala na rin po pakialam eh. Dahil wala na po yung tiwala. Pag nawala po yung tiwala, di ba? O magkaayos kayo, okay. Pero wala na pakialaman kasi wala na tiwala. Ayun po yung mahirap. Alam niyo po ang mahirap mawala yung tiwala. Alam niyo po yung tao, itinatawag na dignidad. Na yun. Walang tiwala at walang dignidad. Wala na lahat. Sabihin, okay, nagkita kayo, iaalalin yung mga maganda, pero yung sinayang nyo, okay lang isang pagkakamali eh. Nagsinungaling ka na sa akin dahil nagsusugal ka, nahuli kita. Kaya lang nahuli kita, patuloy pag sinungaling mo, sisaraan mo ako, ibang usapan na yun. Dahil sana mamis. Pero sila may second life po, kung pinsan. Mga second cousin mo po. Tapos na naman nga, yun nga, nagkasakit, nag-50-50. Tapos yung mga pinsan ko halos maggahol, magbahay-bahay para tulungan siya, para kaya paano masustentuhan yung unang pangailangan sa hospital. Alam naman namin na makakuha siya sa trabaho. Parang nabaliwalay at nagmalaki pa siya na mas malaki na kuha niya sa trabaho kasi tinulong ibang tao, di ba? At yun po nakarecord po yun sa video sa bahay. In-invite ko po silang pareho. Ayun ang hindi nila alam. Ito po hindi paninira, ito po ay disappointment. Dahil di naman po ka nagbanggit ng pangalan. Kung iisip kayo, nasa inyo na po yun kung sino. Marami naman po kasi nasama sa mga vlogs ko po eh, na mga ibang kamag-anak ng dati. Kaya mahirap pong magbanggit. Ito po ay awareness na yun. Ay, isa sinabi niya hindi niya siya mag-vlog. Ay, okay lang, mag-vlog siya o hindi eh. Hindi ko naman sila tatanong. Ngayon, nagbablog na siya. Parang na po sila nagbablog po ngayon. Tapos yung isa, nahuli ko po na ginamit yung pinilapang lakbay. Tapos meron siyang clip na ginamit po. Sabi ko bawal. Bakit di siya nagpaalam sa akin? So, naging opportunista. Ay, okay naman po paalam sa akin eh. Pagbibigyan ko siya eh. Kaya hindi na po siya masyadong pinapansin. Sinabihan ko na lang po yung tao na hindi tama yun. Tapos nakakatawa pa po eh. Nagpunta pa po dun sa malapit
sa kapitbahay ko, sa bakuran, kasi alam ng mga tao, manonood na bakuran ko yun. Tapos may nag-message din po sa Facebook, ay kuya nagpunta dito sa amin, sa bakuran mo, malapit sa bakuran. Sinabihan ko rin. Hindi ko po alam kung desperation na po ang tawag po, hindi ko po alam. No-comment na lang po ako. Pero para po sa akin, desperation saka opportunista po ang tawag yun. Yeah. Yun po tayo ngayon. Minsan kailangan nyo rin po magsalita dahil may mga tao po talaga na mabababaw. Sobra. Hindi naman sila mapag-solve sa akin ng harapan. Ako po kasi, kung harapan tayo mag-usap, ayaw naman nila. Yun lang po gusto ko sabihin po sa inyo dahil 3 linggo dahil nga sa Pilipinas na. Kaya, huwag niya po kayo mag-expect ng iba na sa ibang kamag-anak ko na minsan kala nyo tupa. Pero, yung tupa pala sa katawan, ang laman nun, asong lobo. Asong lobo. O wolf. Diba? Ayoko pong magsalita noon. Yung parang galit ako. Sabi ko lang po yung disappointment ko sa kanila. Sayang. Daming nasayang. Yun nga po, inulit ko na kita nila kung hindi ko po pinagmamalaki pagtatagumpay ko sa buhay. Pinagsikapan ko po ito. Siguro deserve ko naman. I-enjoy. Lahat po tayo may naranasan po ng iba't ibang pagsubok, problema. Sana lang po sila, magsikap na lang po sila na bawasan nilang insecurity, ang inggit o jealousy sa mga puso at isipan. Kahit sino po sa atin, hindi po usad ang buhay po natin, lagi natin pinag-uusapan problema. Buhay ng ibang tao, ginawa sa atin ng ibang tao, tingin sa atin ng ibang tao, hindi po usad. Ito po yung na-share ko lang dahil gusto po inuulit, hindi po naniniwala ngayon sa totoong kaibigan, pero mas naniniwala po sa totoong tao na kaibigan. Hindi po diretsong totoong kaibigan, totoong tao na kaibigan. Magkaiba po yung totoong kaibigan yan. Pwede niyo pong sabihin nyo, totoong kaibigan yan. Para sa akin hindi, totoong tao na kaibigan. Ayan po. Yeah. Yun lang. Ilalagay ko po muna ito sa rep kasi bukas, linggo, na kami pumunta po, sigurado. Kasi ibang kaibigan naman namin, pag nalaman na nagbig ako, nagluto ako, dito po yun. Kaya minsan po hindi ako makalabas kasi after ng trabaho at mga gawain, nagluluto po ako. Kasi ngayon pag pauwi po sa Pilipinas, madalas po ngayon dito mga kaibigan ko. Kaya pasensya na po, hindi tayo malabas. At sila po yung mga tao na nandito na may kinakalala, ulit po may kinikilala po mga Finnish parents po dito, yung mga kaibigan po, yung mga tao nagmamahal dito at minamahal ko. Talagang iniingatan ko po sila. Actually, pag nagbibigay po sa kanila ng mga regalo, simple. Sabi nila, wag na. Pero hindi gusto ko pa rin. Sobrang na-appreciate. Kaya pag nagbigay sa regalo, iniisip talaga nila kung ano bibigay sa akin. Lalo na uwi ako sa Pilipinas. Tapos ngayon magpapasko pa. Alam po ninyo, hindi po ito sa pag-exaggerate. Kahit na binigyan nila akong advance na mga kanina binigay ko po, pinakita ko uwi sa Pilipinas, binigay nila. Sa Pasko po, kahit hindi ako dito magpapasko, sakasakali kung extend ko yung Pasko sa Pilipinas, iiwanan po nila sa bahay ng parents po nila para pick upin ko kasi mga busy rin po sila. Okay, minsan sabihin nila, punta ka dito sa bahay. Ibang kaibigan kasi namin nasa South, dumadalaw po dito paminsan-minsan. Isang po talaga pinapapackage pa rito. Nako. Kung alam niyo lang po paano ako maging kaibigan, talagang tuturin ko po kayo ng kapatid. Alam po yung mga tao nakapaligid po sa akin. Kaya kung may kakilala po ako, nasisiraan po ako sa social media na gano'n ako, maraming magagalit, makikipag-away. Panigurado po yan. Wala po kayong maririnig na inargabyado ko o
ginanon. Social media, wala po. Wala. Kasi pwede mag-post kahit sino. Kung sino mag-anak ko, makilala ko, mga gano'n. Lamdang nila baliw ako. Simple, balik tumawa, hindi po ako madamot. Siguro yun naman ako sa nanay ko. Ay, naku. Para po mga kabayan, 3 linggo na lang po at din na rin ang pagkatulog. Naway magsilbing aral po sa atin, lalo na po yung sa malalay sa pamilya. At kayo na laging kasama pamilya, mas pangalagaan ninyo ang relasyon ninyo sa pamilya ninyo kaysa sa mga kaibigan ninyo. Maniwala kayo sa akin, hindi kayo magkakamali kahit ano mangyari. Maniwala kayo sa akin. Kasi naranasan ko na halos turing na kapatid ng mga kaibigan pero ako pa yung ginalang niya. Para po, maraming salamat lang po sa inyong oras na ilan sa pinilakalap. Basta lagi po tayong positive vibes, good vibes. God bless nga't palagi ng araw. Laban na.